Kasi po, sa performance sa work, performance sa home, yan po ay lahat performance. But when you come into a space na ikaw lang yan, wala kang kinatatakutan, magsalita lang ako ng gusto kong sabihin, yung aking thought, hindi ako kailangan i-validate, hindi kailangan i-confirm, gusto ko lang ma-relax, gusto ko lang marinig, gusto ko makipag-usap ng ganitong topic, that will truly help, no? It will level up the mental energy. Ano po yung karaniwang dahilan kung bakit nahihirapan ang mga tao sa work-life balance tuwing holiday season? Yeah, nahihirapan po tayo lalo na kung rigid ka, no? Kasi 'di ba, if naisip mo hindi kailangan maigawa ko ang work, lalo kung dinidefine niyo po, no? If you see, okay, here's one thing. If you see that the other is more valuable than the other. So for example, nanay ka. Importante sa iyo yung trabaho. Kasi lalo na kung breadwinner ka. Pero you know that you need to attend to your child, no? Kasi lalo na yung nanay, nurturing role mo yan and you will feel guilty pag hindi ka nag-attend doon sa mga Christmas party, tulungan sila, you would feel guilty. Kaya yun po yung nakakapagod doon, no? Anong pwedeng gawin ng mga young professional o kaya mga parents, working parents para hindi naman kumbaga draining itong season na to sa kanila? Yeah. So, I believe no, one of the things that yung mga parents ang pwede nilang gawin, no, is tingnan ano yung mga priorities, no? For example, in the workplace, ano yung urgent, ano yung important, yun muna. No, yun muna yung gagawin mo kasi nga kailangan mong tumakbo dito sa may gagawin ka. Tapos yung ibang trabaho, bukas I will keep it up. Tomorrow, hahabulin ko to. Pero ngayong araw na to, para hindi ako takbo ng takbo, eto muna, this is what is important. Ito yung deadline. Kausapin ko yung boss ko. Sir, ito muna, ganito ma'am, ito muna. So that you do that kung ano yung kailangan and then you put other things at the side so that you can do something doon po sa ibang areas ng buhay mo, just like being a mother or being part of the festivities. Yung uuwi ka sa pagprobinsya ninyo, makikisama ka doon sa mga kapatid mo kasi importante naman po yan, no, sa inyo talaga. I mean, for us, lahat tayo, hindi sa inyo, sa ating lahat, importante yung may connection din tayo apart from work, no, because it will refresh us, no, at talagang pagbalik natin, we're ready again for work. Business natin to. Business natin to. Business natin to live dito yan sa UNTV Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Magandang gabi kasang bahay. At live din po tayo sa Facebook sa UNTV Radyo La Verdad at ganoon din sa Business Natin To page or Business Natin To on air. At sa ngalan po ni Sir Randy, Kapadre Randy, kami kasama niya ngayon. Ako naman si Manuel Recuenco. At magandang gabi, Kapartner Chris. Work ka pa rin ba? work pa rin. Ako, magandang gabi, ka-partner Manuel and ka-partner Randy, kung nasaan ka man. I hope alam ko nasa party ka ngayon. Oo. Ayan, so kami muna ni ka-partner Manuel ang magte-take over sa iyo. Yes, at mukhang busy rin muna. At kailangan din mag-relax naman ni Kapartner Yes. Randy, Kapartner Chris. Kaya lang, ikaw ata medyo nauna na pero work kahit holiday season. Kapartner Chris. Oo, nauna na ako ka-partner Manuel. Actually, Christmas party namin dito sa office. So, singit muna natin yung ating business natin kasi maraming nanonood at nag-aantay sa ating programa. Oo. Lalo na ngayon ka-partner Manuel. Aba, batiin natin silang lahat dyan. Mukhang malaki-laki mga bonuses, ha? Wow, yung pa-raffle ng mga inaabangan talaga. Gusto nila yung mga 45 inches na Smart TV, Android TV. Naku naman. Ang problema niyan. Opo, ang problema ka, partner Chris, paano pagdadala sa bahay? Kaya oo nga po. Maluwag na ang maluwag na ang biyahe. Tama. Hindi na po ganito siguro ka-traffic. Ayan, sobrang traffic pa rin sa labas. Sobra. Sa Commonwealth lang mag-U-turn ka lang. Ano ba to? Abutin ba tayo ng tanghali dito? Yung U-turn ka lang. Grabe. So, lalo na ngayon, siguro ito ngayong 23. Naku, 24. Matindi po yung traffic niya. Kaya agahan niyo po kung aalis po kayo. At maraming umuwi
uuwi ng probinsya, ingat po sa mga magbabiyahe ka, partner Chris, di ba? Yung mga maglo-long drive, check ang inyong mga sasakyan. Dapat naka-kondisyon ang makina ng inyong sasakyan at mga tires. Tama ka dyan, ka-partner Manuel. Alam ko, 3 gabi na, mahaba na daw ang pila. Sa mga pier, marami nang pauwi. Opo. Nauna na silang umuwi. Uuwi kami, January na lang. Tapos na. Para tapos na ang biyahe. Ganun na lang siguro tayo. Total tayo nagtatrabaho sa media at saka kayo may trabaho ding iba. Kaya work si ka-partner Chris. Pero ka-partner Chris, paalala natin, pwede sila mag-message sa atin sa ating number. Ay open po ang ating number sa 0997-824-9408. Pwede po kayong tumawag dyan or mag-text kung may suggestion kayo or tanong dito sa topic na pag-uusapan namin tonight. Ang number po ay 0997-824-9408. At excited daw ka-partner Chris, pag-uusapan natin tungkol sa work-life balance. Tulad mo, parang okay lang ba ang work-life balance ba ang work-life mo? Ang trabaho at buhay? Okay, yan mag-uusapan natin mamaya at wellness during holiday season. Pero bago yan ka-partner Chris, meron po kayong tax reminder. Ayun, ito yung paborito ko, ka-partner Manuel. Tax reminder po for the week. Ayan, December 25, Thursday. Naku, Paskong-Pasko, may deadline. Ito po yung submission ng ating quarterly summary list of sales and purchases on importations by a VAT-registered taxpayers for non-EFPS filers for fiscal quarter ending November 30, 2025. Also, SORN's statement of manufacturers or importers' volume of sales of each particular branch of alcohol products, tobacco products, and sweetened beverage products. Ayan. Fiscal year ending also November 30, 2025. Ayan. So, December 30, submission pa rin. Tuesday ito, next week. Proof of e-file BIR Form 1702 for regular tax, exempt or mixed transactions with audited financial statement or AFS through electronic audited financial statement or yung tinatawag nating EAFS or manually for fiscal year ending August 30, 2025. Also, soft copies of inventory list and schedules of stored and saved. Ito yung sinisave natin sa DVD or yung rewritable form. Properly labeled together with the notarized sworn declaration. Still, for the fiscal year ending November 30, 2025. Back to you, ka-partner Manuel. Yan, salamat ka-partner Chris sa iyong tax reminder para sa aming mga taxpayer. Ngayon naman, magandang balita ito. Puntahan natin ang atin namang Biz News. Biz News. Mukhang matutuwa ka rin ka-partner Crash sa balitang ito kasi presyo ng gasolina mababawasan daw ngayong holiday season. Sana araw-araw. Kaya eto, ang ating reporter, ang ating La Verdad correspondent live mag-uulat, Cecil Alabata Cruz. Cecil, magandang gabi. Yes, magandang gabi sa inyo dyan, ka-partner Manuel at Cres. Magandang balita sa mga motorista ngayong holiday season dahil magpapatupad ng fuel price rollback ang mga oil company na aabot hanggang 1.60 pesos kada litro. Epektibo ngayong Martes, December 23. Bababa ang presyo ng gasolina ng 0.80 pesos habang 1.30 pesos ang bawas sa diesel at 1.60 naman sa kerosene. Ayon sa DOE, dulot ito ng pagtaas ng oil production, mahinang demand at positibong balita sa posibleng tigil putukan sa pagitan ng Russia at Ukraine na nagbigay ginhawa sa pandaigdigang supply ng langis. At yan ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz. Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Sana matigilan talaga para lagi mababa ang presyo ng gasolina yan, yung gera na yan. No? Pero
pansin ko kanina, biglang bumaba yata yung rate Oo nga, sana nga araw-araw bumababa. Pero tanong ko lang kasi Cecil Alabata, alam ko nata-traffic ka. Kumusta traffic sa lugar mo? Saan lugar yan? Dito sa parte ng Kogyo, paakyat tayo ng Baras at magkakadugtong na ang traffic. Masikip ang daloy ng trapiko dito, Manuel. Nararanasan natin ang sobrang sikip ng daloy ng trapiko, pati ang mga motor hindi na makadaan doon dahil sa sobrang tindi nga ng trapiko dito, Manuel. Grabe, ang tawag na nga dyan ay Carmageddon. Yung mga bumibiyahe. Di ba may ka-partner Chris? Sa dami ng mga uuwi ngayon at papalabas ng Metro Manila, papunta dyan din sa Rizal. At Cecil Alabata, maraming salamat sa iyong live report, Cecil Alabata Cruz. At yung ka-partner Chris, at mukhang hindi ka naman sasabay sa traffic, kaya relax ka lang dyan. Mamaya madaling araw. Mamayang madaling araw, uwi ako ng Pangasinan. Nako, ingat ka, partner Chris. Pabalik din ako bukas ng gabi. Grabe, lagari pa rin talaga. Parang walang sa'yo, walang holiday, ha? Work talaga. Check po ako ka-partner Manuel doon sa libre daw yung toll from 10 p.m. to 6 p.m. Grabe naman yan. Pati yun. Sige, sabayan niyo po si ka-partner Chris madaling araw. Malaki-laki din yun. Oo, talaga. Gabi. Pabalik, ano din yan, mga 1,000 plus din yan. Malaking tulong na rin, lalo na sa mga araw-araw talaga bumibiyahe. At ka-partner Chris, mamaya may makasama tayong special guest. Pag-uusapan natin ang work-life balance and wellness during holiday season sa pagbabalik lamang ng Business Natin To. Business natin to. Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Pagtulong sa mga kapuspalan, pangunahing advokasya ng MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Papasalamat ako dahil pumunta kayo dito at marami kayong natutulungan na kagaya ko. Maraming salamat po sa Serbisyo Bayanihan at dahil marami po kayong natulungan. Isa po ako sa mga natulungan nyo. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako dahil malaking tulong ito sa aming barangay. Dahil marami kayong natulungan. Serbisyo Publiko, hatid ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. Nagbabalik ang programang Business Natin To live dito yan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Kami pa rin po kasama niya. Ako po si Manuel Recuenco at ka-partner Chris. Good evening muli sa iyo. Magandang gabi ka ulit sa iyo, ka-partner Manuel. Iyon. At sa mga gustong makisali sa ating talakayan, pwede silang mag-comment sa ating Facebook Live. Yan po ay sa UNTV Radyo La Verdad o sa Business Natin To on Air, Facebook. At pwede rin mag-message sa ating number na 0997-824-9408, ka-partner Chris. Ayun, tama ka dyan. So, pwede din sila mag-comment. Sabi mo nga kanina sa Facebook page na Business Natin To on Air. Ka-partner Manuel. At ka-partner Chris, itatanong ko lang sa'yo, ready ka na ba? Ramdam mo ba na parang ang bilis na ng December, no? Parang sobrang dumadaan lang. Oo. Ilang Ang bilis na maghapon actually. December 1. Isang tulog na lang. Pasko na, ka-partner Manuel. Talagang 23 na ngayon, 24. Wala, talagang December 25 na. Nako, hindi pa tapos tuloy-tuloy na yung mga presyohan natin sa tawag na dito, yung mga
Ayun, marapakarami ngayon mga business owners na maraming tinatapos na deadline. Kasama ka ba doon? Isa yan sa reason bakit ako uuwi. Ayan. So, ako, January na kasi I'm preparing for yung mga renewals, yung mga summary ng transactions ng 2025. So, pagbibigyan ko yung traffic, sige, go away. And then ako naman next January, less na yun. Iyon. At syempre, huwag mo kalimutan ka-partner Chris, baka may mga ririgaluhan ka pa, may mga isipin ka pa tungkol sa mga regalo, kaya mag-enjoy ka rin syempre sa mga holidays na ito, ka-partner Chris. Salamat. Salamat ka-partner Manuel sa iyong paalaala. Baka makalimutan ha? Huwag ka mag-alala, na-distribute na, yun lang sa'yo ang hindi. Grabe naman yun. Para tuloy nagparinig naman ako ng live nito sa'yo. Pero, ka-partner Chris, ang totoo, maraming working parents, yung mga tinatawag din nating young professionals, kasama sila, at yung mga business owners ang mas pagod kaysa mga relax ngayong season. Kaya naman ngayong gabi, pag-uusapan natin kung paano nga ba natin mababalanse ang trabaho, pamilya at sarili, lalo na ngayong holiday season. At yan at iba pang tips ang marinig natin sa atin namang segment na Business on Demand. Business on Demand. Naku, pag work-life balance talaga pinag-uusapan, napakaraming involved dito. Ang holiday season ay panahon ng pahinga at pagsasama-sama, pero para sa mga maraming working parents, young professionals at business owners lalo na, ay ito rin ang panahon ng matinding pagod at stress. At sa gitna ng saya ng holidays, minsan nakakalimutan natin ang sarili natin na magpahinga, ka partner Chris. Ayun. Tulad mo, bibiyahin na naman. Biyahe naman ako tomorrow morning. Kaya naman ka-partner Manuel ngayong gabi, alamin natin kung paano nga ba natin babalansehin ang trabaho, pamilya at sarili. Upang bigyan tayo ng tips at advice sa work-life balance and wellness ngayong holiday season. Makakausap natin live by Zoom ang isang registered nurse, a professional certified life and mental health coach ng Life Coach Philippines International. Walang iba kundi si Coach Marife Garfin. Magandang gabi, ma'am. And happy holiday. Yes, happy holidays po sa inyo, no? So, magandang gabi po and salamat for having me here, no, in your show. Yes, kami po ay natutuwa at na-excite sa mga pwede natin pag-usapan tungkol po sa work-life balance at yung mga iba pang detalye like yung wellness ngayong holiday season. Itanong ko lang po, Ma'am Marife, ano po ba ang kahulugan ng work-life balance na yan at lalo na ngayong holiday season sa mga hindi pa po aware, Ma'am Marife? Yeah, pag sinabi mo po kasing work-life balance, parang you imagine a seesaw, no? Na yung kabila, work, yung kabila, yung personal life mo. And you need to be able to balance it. Kailangan balansihin mo yan para makamit mo yung gusto mo sa buhay mo. That's work-life balance. That's why sa life coaching po, when you talk about work-life balance, this is an old school thought. No, matagal na po ito. What is now being promoted is work-life harmony. Work-life harmony. Kasi ang balansi po, you cannot really, may araw na hindi mo maibibigay 50% sa work kasi may demand yung pamilya mo more than 50%. So it's gonna be difficult to balance it. Pero kung ang ini-embrace mo ay work-life harmony, kaya mo na ito ngayon yung work ko pero kailangan ako ng anak ko, lalagyan ko muna dito ng more, 60-70% muna dito. Tapos babawi ako next week, gagawin ko dito. No, it's integration po. Yun po yung work-life harmony. But when you talk about balance, yan lang, siso po yan. Kaya mahirap po ang work-life balance. Imagine, yung magbabalanse ka, nasa gitna ka, na hindi ka tutumba. Can you imagine that, no? Mahirap ang work-life balance, no? At pag holiday season, mas grabe yun. Imagine, mayroon kang 2 anak, magki-Christmas party, may Christmas program, may demand sa corporate.
'di ba? So sabi 8 to 5. Paano yung Christmas party ng anak ko ganito? So napakahirap po siyang gawin, no? Mahirap po siyang gawin. Kaya importante na maalam mo, no, ang mga strategies para magawa mo po ang work-life balance. Yun pala yun, ka-partner Chris. Yun pala yan. Miss Marife, ano po yung karaniwang dahilan kung bakit nahihirapan ang mga tao sa work-life balance tuwing holiday season? Yeah, nahihirapan po tayo lalo na kung rigid ka, no? Kasi 'di ba, if naisip mo hindi kailangan maigawa ko ang work, lalo kung dinidefine niyo po, no? If you see, okay, here's one thing. If you see that the other is more valuable than the other. So for example, nanay ka. Importante sa iyo yung trabaho. Kasi lalo na kung breadwinner ka. Pero you know that you need to attend to your child, no? Kasi lalo na yung nanay, nurturing role mo yan and you will feel guilty pag hindi ka nag-attend doon sa mga Christmas party, tulungan sila, you would feel guilty. Kaya yun po yung nakakapagod doon, no? Because you will always feel the guilt, no? Na pag hindi ako nagtrabaho, baka mawalan ako ng trabaho, kakagalitan ako ng boss ko. Pero I need to attend to my child kasi kawawa yung anak ko, siya lang yung wala kasama sa Christmas party. The thought of it, no, pag-isipan nyo lang, kahit isipin nyo lang po, that already causes you stress. How much more kung tatakbo ka, lalo na dyan sa Manila. Grabe ang traffic nyo dyan, no? Ako nga, nahirapan ako dito sa probinsya. Pero dyan, no, you have to allot talaga a particular time. Kaya you want to achieve in both and you have a picture kasi na dapat ganito ako as an empleyado. Ito yung perfect, ito yung dapat ganito ako. As a parent, I want this. But you cannot have that consistently. Kaya nagkakaroon ka ng struggle because you want to do things both but you cannot have it both at the same level. Yun, talagang lumalabas na sila sabi ni Coach Marife, ka-partner Chris at mga ka-partners natin nanonood. Talagang mahirap gawin ito. Napaka-challenging nga sabi niya. Pero para hindi naman po draining o kaya ay yung holidays ay hindi nakaka-relax, anong pwedeng gawin ng mga young professional o kaya mga parents, working parents para hindi naman kumbaga draining itong season na to sa kanila? Yeah. So, I believe no, one of the things that yung mga parents ang pwede nilang gawin, no, is tingnan ano yung mga priorities, no? For example, in the workplace, ano yung urgent, ano yung important, yun muna. No, yun muna yung gagawin mo kasi nga kailangan mong tumakbo dito sa may gagawin ka. Tapos yung ibang trabaho, bukas I will keep it up. Tomorrow, hahabulin ko to. Pero ngayong araw na to, para hindi ako takbo ng takbo, eto muna, this is what is important. Ito yung deadline. Kausapin ko yung boss ko. Sir, ito muna, ganito ma'am, ito muna. So that you do that kung ano yung kailangan and then you put other things at the side so that you can do something doon po sa ibang areas ng buhay mo, just like being a mother or being part of the festivities. Yung uuwi ka sa probinsya ninyo, makikisama ka doon sa mga kapatid mo kasi importante naman po yan, no, sa inyo talaga. I mean, for us, lahat tayo, hindi sa inyo, sa ating lahat, importante yung may connection din tayo apart from work, no, because it will refresh us, no, at talagang pagbalik natin, we're ready again for work. So, importante po yung matuto po tayo sa strategy of really looking at what is priority. Yun muna, wag mong kunin lahat ang responsibility, no? Mayroon po tayong mga kasamahan, no, o mga kaibigan na feeling superhero, lahat inaako. Hindi mo pwedeng gawin yan, no? So, kunin anong priority, ano yung kailangan mong gawin ngayon so that you can do other things. Wow. Ayun. Parang ang hirap naman. Parang mahirap talaga challenge yan, ka-partner Chris, no? Sobra. Oo, kasi sabi mo kanan, kaliwa, kailangan pagbigyan lahat. Parang nakaka-relate much ako doon. Kaya nga po, kailangan alam niyo po yung valuable sa inyo. Ano ba yung mas importante sa akin? Kasi yung tututukan ko. Because honestly, pag gawin mo lahat po yan, you get burnt out. Hindi pa nga nagpasko, wala ka ng energy. No? Pagod ka na at instead of enjoying the holidays, galit ka na. Kasi pagod ka eh. 'Di ba? Dalawang ano lang naman yan eh. Either magalit ka o hindi ka na kumibo. Pwede po kayang itigil muna talaga. Bawa, mag-leave na lang talaga sa trabaho para at least itong buong linggo ay walang isipin namang work, ma'am,
Marife? Yeah, kung i-allow ka po. But honestly, yung mga policy ng company, to be fair, hindi po sila nag-allow ng vacation leave. I don't know with your company, but during my time, I've been working in the hospital for almost 22 years. Bawal po yung 15 to 30 kasi everybody wants to file a leave. You cannot leave the hospital. Sabay-sabay. So, ang binawal na lang po nila yan. Even, I think some hospital, even January 1 to 15, hindi nila ina-approve eh. So, yan po yung importante, no? At least, well, if you have good friends within the workplace, pwedeng kausapin, friend, i-cover mo muna to. Yeah. Pwede ako dyan. Later, kita. Para you can work it out, no? So, pwede po yun. Pwede po yun. Yun. Ayun, Pala. coach. Pwede ba sa iyong ka-partner, Cres? Pwede ba yun? May papalit ba sa'yo? Wala eh. Para din ako ang pagkakaiba lang ni coach, yun nasa hospital halimbawa, Yeah, naka-duty ka. Ako naka-duty sa office. Yes. Kaya lang, kailangan ko naman, instead na 24/7, 20 lang. 20 over 7. Tumawad pa eh. Din ang aking ino-occupahan, ang dami kong commitment. And anyway, Coach, ano po ba yung mga senyales na hindi na balanse ang mental health ng isang tao? Okay po, ganito, no? So, when there is already some struggles no doon sa tao. Pag una po is hindi na po niya kaya talagang i-enjoy yung kanyang trabaho, no? So pagdating sa workplace, pagod na siya, hindi na siya makapag-isip, no? Hindi na niya kayang i-deliver. Something is wrong already in terms of outcome and productivity. Na wala na siyang nailalabas nun. Pangalawa po, if talagang either palaging galit, no? Na in the workplace kasi 'di ba, a lot of times hindi nagsasalita yung tao, pero hindi mo naman nakasmile, nakasimangot palagi, inis, no? Or absent ng absent yung isa, no? There is already parang there's an escape already, no? Sa trabaho. Or oftentimes yung iba naman po, no, kadalasan doon sa when you talk about mental health is they're wala yung isip po sa trabaho, and so they cannot deliver. Hindi po nila kayang i-deliver yung work, no? And some of them would just stay in the office but not really doing anything. So yun po, in terms of burnout po, no, yun po na yung nakikita, no, either galit, hindi na muna makausap, some of them would really go on absences because they want to escape the workplace because pagod na sila. Some wouldn't be able to make straight decisions, no, hindi makapag-isip, hindi makapag-desisyon. Yan po yung isang those are some of the signals of may challenge na po. Of course, pag talaga yung iba physical talaga, no, they manifest already, nagba-blackout, yung iba naman po is nakatulala lang, no, sa workplace. Yan po. Yun. Nabanggit ni Coach Marife, ka-partner Cres, yung burnout, no? So, maaring sign na yun ng may problema na sa mental health niya kapag nababurnout na kaya sa trabaho, Coach Marife. At kung sakali man sa tinatapos ng trabaho bago magbakasyon, paano naman maiwasan ang maburnout, lalo na kung may boss ka na panay ang pressure? Yeah. When you talk about burnout, kadalasan po kasi ang iniisip po natin, no, it's the workload. But honestly, when you talk about burnout, it is not about the workload. It is managing different identities. For example, ikaw ay isang nanay. No, you're a mom. Nasa workplace ka, you put in the workplace persona. Maya't maya, uuwi ka sa bahay nyo, you will take off that persona, tapos doon magiging nanay ka. Ngayon as a nanay, yung kausap mo, anak mong eldest, iba yung tono mo, iba yung personality mo doon. Sa eldest, iba. Pagkausap mo asawa mo, mag-iiba pa rin. You have different persona. When you go home, when you go to work, yung kausap mo, katrabaho mo, iba naman yung performance mo doon sa katrabaho mo. Pagdating naman ng boss mo, iba naman din yung the way you look and the way you will speak. It's managing po. When you talk about burnout, it's managing different personalities, different
identities. Kaya shift ka, para kang artista ba? So kaya tuloy, pagod ka kasi mabuti pa yung artista pag uwi, matutulog. Ikaw pag uwi, nagmamanage ka pa rin ng iba't ibang personality to be able to serve and perform doon sa mga kailangan ng pamilya mo. So that's the cause of burnout. So that's why importante po that if you want to avoid burnout, dapat meron ka pong isang sinasabi naming third place. It's a place where you go where you are just simply you. Kasama po ito sa schedule kasi kadalasan ang ginagawa natin when you talk about sikat na sikat po yung self-care. Ang kadalasan po na ginagawa natin pag sinasabi natin self-care, nag-relax tayo, nagpunta sa parlor, uminom ng kape. But hindi po yan. When you talk about self-care, you need to have your power back. Ibig pong sabihin, refreshed ka pagbalik. Di ba marami po ang nagbakasyon, tapos pagbalik, pagod na pagod at sinisip pa yung mga bayarin dahil nag-loan dahil doon sa pagbabakasyon. Hindi ka na tuloy nakapag-relax. Doon ka namasyal ka at sinisip mo, nag-loan ito, paano mabayaran? Diba? So, Opo. hindi ka nakarelax. Kumakain ka sa restaurant, gusto mong kainin, ako, napakamahal naman itong steak na to. Di ba? Hindi ka makarelax. Pagod na pagod ka. That's why we encourage each individual to have a third place. Ano po yung third place? Yeah. Pupuntahan mo na may kausap ka, na mas mataas ang level, nag-uusap kayo, nag-i-exchange kayo. Hindi kayo nag-uusap ng work, hindi kayo nag-uusap ng pamilya, nag-uusap lang kayo sa mga topic na gusto ninyo. Yung topic lang na kapapakalma. Where you level up your mental energy. Kasi po pag mababa ang mental energy, dyan po nagkakaroon ng struggle ang mental health. So makatulong po, Coach Marife, yung mga kaibigan talagang totoo, nakilala ka, na pag-uusapan nyo hindi trabaho, yung parang nakaka-relax lang, hindi naman siguro chismis, no? Pero yung nakaka-relax na topic Yeah. lang. Ganon. Oo, yes. Yung mga gustong, for example, ang usapan ninyo is, what do I like? Anong favorite sports ko? Yan, Ano kayo oo. magandang sports? Or how do you make, like, pwede mong kausapin yung isang tao, paano mo ginagawa ang sports mo na ganyan? Hindi ko yan sports, but I wanna learn. You're learning, no? Yes, oo. Nagle-level up yung mental energy mo kasi yung kausap mo, nagkikwento din sa'yo dahil wala din siyang takot. Ito kasi yung gusto ko eh. So, kayo ay nasa level of authenticity na usapan. Wala dyan yung magsabi lang ako kasi baka sabihin niya hindi ako magaling. Nandun po kasi sa level na yon, and that will truly relax you. Kasi po sa performance sa work, performance sa home, yan po ay lahat performance. But when you come into a space na ikaw lang yan, wala kang kinatatakutan, magsalita lang ako ng gusto kong sabihin, yung aking thought, hindi ako kailangan i-validate, hindi kailangan i-confirm, gusto ko lang ma-relax, gusto ko lang marinig, gusto ko makipag-usap ng ganitong topic, that will truly help, no? It will level up the mental energy. Wow. Ayun. Kapartner Manuel, dagdag ko lang din kay Coach Marife, meron po bang kayong tips para sa mga para ma-manage ang oras sa pagitan ng trabaho at personal na buhay? Yeah, no. So, ang importante po diyan is talagang matuto tayo mag-set ng boundaries, no? We have to learn na work is work. It has to be in the office. And I have to go home. I have to be with my family. Boundaries po ang kailangan yan. That's why sinabi ko po kanina, no, na if you have so many work, no, marami kang gagawin, pwede po niyong i-prioritize, no, na etong work, yung urgent and important, mauuna, over urgent and not important. Meron po niyan, no, tinatawag po namin Eisenhower Matrix, no, na ginagawa mo ngayon yung pinaka-importante at kailangan talaga ito yung gagawin mo ngayon para hindi ka ma-burnout. You set your boundaries. Pagkatapos nito, uwi na ako or magkakape na ako or kakain na ako. Kasi kadalasan, di ba, pag busy, hindi na muna ako kakain kasi importante ito. Ang nangyari, gutom ka, na low sugar ka, nagkamali tuloy ka sa report, di ba? Kasi nga, hindi mo prioritize yun, kasama yun. A lot of times also, maingay yung isip natin. May ginagawa tayong report A. Ang isip mo, ay naku, itong report na to, next week meron na naman akong report. Yung isip mo, lumilipad na po doon. No, hindi ka pa nga natatapos dito, pinututok mo na doon. No, nag-overthink ka na, so tuloy na overwhelm ka na. So pagod na pagod ka, hindi pa nga natapos ang report, pagod na pagod ka na, hindi ka nakatutok. No? And as I've said, know your values po. Kasi kung importante yung mga anak mo, kasama po yan. I mean, your family life, kasama po yun sa schedule. And when you want, siyempre priority mo yan, yung
you can talk. You have your non-negotiables, no, na, boss, ito, gagawin ko po to. Itong oras na to, this time I will do that. But is it possible for me na pag ganitong araw na to, pwedeng puntahan ko pwedeng dito ako sa anak ko? I mean, it's just a conversation, no? Ang dapat alam mo lang po, your values and what you value and boundaries po. Pag sinabing ito lang. Huwag na pong lalampas kasi meron po tayong mga superman complex, no? Na gusto natin gawin one time, big time. Hindi kaya. Yan ang problema. At saka dun sa kakausapin ng mga boss ng mga kasangbahay natin. Sana naman yung mga boss ay maging considerate naman sila dun sa mga pakiusap ng kanilang mga empleyado or kanilang trabahador or mga sa kanila na sasakupan nila. Pero ang tanong ko dito, Coach Marife, okay lang ba din sa mental health na we call it me time? May mga taong gusto lang solo na lang ako. Ayoko na may kausap, naiingayan ko sa boses na kahit kaibigan ko yan, maingay yan eh. Parang mas gusto niya me time na lang. Okay ba yun sa mental health na mag-solo na lang ako magbabakasyon, magta-travel ng mag-isa? Ang me time naman po, ang i-define po kasi natin, no, when you talk about me time, it is the time where you want to be in solitude. Ibig pong sabihin, you want to reflect, you want to come into a space na gusto mong mag-evaluate sa sarili mo, mag-reflect. Meron po kasi me time na isolation. Ang ibig pong sabihin dun, ayoko nang kausap na iba, ayoko na, nagsusolo ka talaga because you don't want other in your space. Pag ganito po, no, na ang me time mo is isolation, it will impact your mental health. Kasi po hindi po tayo design na solo ka. There are times, yung times na gusto mo an hour or two or 1 day, 2 days, solitude yan, gusto mo ng solitude, gusto mo mag-isip, mag-reflect. Pero kung ang reason mo ay ayoko lang talaga ng ibang tao, gusto ko ako lang kasi ayokong malaman nila problema ko, kayang-kaya ko to, ayokong kaawaan ako, that's isolation. And it has a limit. It has a limit po because it will impact your mental health dahil pag tayo po ay may problema or tayo ay may struggle or may mga kailangan po natin yan mailabas. So kailangan tayo makapag-express at hindi ka makaka-express ng ikaw lang mag-isa. There are times you can write it down, magjo-journal ka kung walang iba talaga. Pero the point is hindi po, it cannot go on as is, no? Kailangan ka talagang mag-connect sa ibang tao. Kaya nga po nung pandemic, tumaas po yung ating mental health, di ba? Bakit? Kasi nasa computer lang tayo at hinahanap natin yung mga makakausap natin which we hindi kaya nung panahon na yon, no? So isolation is a no-no, it's a big no-no for people with mental health struggles kasi po negative na. Ngayon kung ang naririnig mo lang yung brain mo na negative, all the while papasok lahat po yan, lahat na negative, mag-hardwire down ka po, no? At mahirap mo yon. It will impact totally even your physical body pag wala ka pong kausap. Yun. Maganda yun. Para sa mga nagpaplano na mag-isa na lang siya, wag. Nandiyan naman may mga, sabi nga ni Coach Marife, 1 day or 2 days okay na mag-isa. Pero wag lagi-lagi pala ka-panic rest. Coach Marife, oo. Paano po natin madedetermine kung kailangan na nating magpahinga o mag-slow down? Ayan. Personal na question po ba yan? Alam niyo po sa mga superwoman o sa mga workaholic, ang tatapang ng katawan, hindi, kaya pa, yung brain kaya pa. Pero alam niyo po, pag experience na po niyo na medyo may tension na parang gumaganon-ganon na may thick portion in your face, medyo sumasakit-sakit na ng konti, yung may numbness na sa batok, at medyo time to time may nakakalimutan na or mayat-maya madali ka ng same problem, same situation, pero mas madalas ka ng mainis, no? It's telling you already that you need to pull back already and you need to rest. Kasi nga po nagsasabi na yung katawan sa'yo, hey, magpahinga naman tayo, no? So yan po, even if you're not able to sleep, no? Kahit pagod na ka, di ka makatulog, nako, kailangan mo na talagang mag-pull down kasi yung katawan mo, naka super alert na yan, but you really needed to rest na. Yung mga konting-konting lang yan.
yan, mga mild headache, mild lang. Paunti. Minsan yung iba, I don't know if you've experienced yung nagtitik na lang, parang anywhere in your face, merong gumaganon-ganon, di mo alam, bakit kaya nagumaganon ito? No, that's a sign of tension. No, that's a sign of tension already. O kaya minsan nag-hyperacidity ka na, medyo bakit kaya ganito? Masim na lang ang sik mo. Bakit kaya nag-palpitation ako? That's already the body telling you, hey, let's take a rest, let's take a pause. Yan, ang ganda naman nun. Mag-pause ka naman. At sigurado. Opo. At sabi, copy daw, sabi ni Ma'am Crest. Okay. Punta natin, Ma'am Crest naman at Coach Marife. Pag-usapan naman natin yung tungkol sa balance work-life and the wellness para sa pagbubukas ng panibagong taon. Kasi 2026 na sa susunod na mga ilang araw. Ano? Tuwing bagong taon ba, marami nagsasabi na fresh start dapat, di ba? Sa mental health po ba, ano ba ang ibig sabihin ito para sa inyo, Coach Marife? Well, when you talk about really mental health, no, mental health is true to each and every one of us. We have to be able to take care. Lahat po tayo may mental health, no? Ang hindi lahat dapat magkaroon ay mental illness. So to take care of our mental health, importante, again, as I've said earlier, you have to know what you value. Kasi para doon ka nakatutok. Kasi kung hindi mo alam, lahat tututukan mo at mapapagod ka. That's number one. Second po, and when you know, honestly, when you also know your value, alam mo kung ano ang tatanggapin at hindi tatanggapin. Diba? So kadalasan, meron po tayong sakit ng toleration. Kahit hindi natin gusto, tinatanggap na lang natin kasi ayaw na natin ayaw natin makasakit, ayaw natin may magkaroon ng complaint, ayaw natin hindi tayo mag-fit in to the point that we simply accept things that we don't like. Na pag uwi mo ng bahay, nainis ka sa sarili mo kasi kinuha mo yung work na yon or ginawa mo isang bagay na hindi mo gusto. So know your values, set your boundaries po, importante po yan, no? Ngayong 2026, no? And I believe, no, importante po na may vision kayo. You know what you want to achieve for 2026. Para hindi po kayo kakalat-kalat, no? Ano ba gagawin sa 2026? When your brain is nakaset po siya sa isang goal, doon po siya nag-a-align. So everything that you do nakaset doon sa goal, no, doon sa vision na yon, naka-align po yung brain nyo, at each time may gagawin kayo in alignment to that, it becomes a sense of achievement. Kaya importante po for 2026 to really have the vision, know your boundaries, no, and understand what you truly value. Para hindi po kayo yung kahit ano na lang, no, at the end of the day, you beat yourself kasi ginagawa mo isang bagay na hindi mo naman gusto. Yun. At and of course, yes. Isa po, no, importante din, no, let me kailangan nyo po ng safe space. Kailangan nyo po ng space talaga na may pupuntahan kayo. I'm pretty sure marami po sa atin yung mga workaholic na they like homework. Hindi po siya, if you want to last longer, if you want to really achieve more, you need to have a third space. Now, a first place po is your home. The second place is your work. The third place is a place where you can be authentic. You have to look for spaces like centers or areas where you can freely speak yourself, because pag ikaw po ay nagiging authentic apart from the mga ginagawang performance sa trabaho, you are able to holistically integrate yourself. Kailangan po nakakalabas po yung totoong ikaw. Yun, ang gustong-gusto ko dun, ka-partner Crest, sa sinabi ni Coach Murphy, yung boundaries, may boundaries ka at alamin mo yung value mo, at yung goal mo dapat, ito papasok nga 2026, gusto mong marami ma-achieve, dapat klarado pala, ka-partner Crest, sa iyong gusto na mangyari. Ayun. May tatanong lang ulit ako, no? Isang pahabol lang, ka-partner Manuel, kasi Yes. medyo alangan yung oras natin. Oo nga. Coach Marife, paano po natin haharapin ang bagong taon ng hindi agad na overwhelm ng expectations? Ayan, no? So, kung ikaw po ay, kung ikaw po ay kaya mo, no? Remember na ang holidays po ay iba po ito, no? Kaya nga po nagkakaroon ng struggle yung mga tao kasi this is not routine. What you do on a holiday is not routine, no?
from January to October, lahat ng ginagawa mo routine. Pagdating ng November, December, may mga insertion na yan. Parties, talks, mag-shopping ka, hindi yan na siya routine. So, na-stress out ka. Pero pagdating ng January, this is another season where you will have to adjust again kasi babalik ka na sa workplace. Ito po yung coming na talagang nagbakasyon ka, no? So, babalik ka sa workplace. That's why, kung babalik ka sa workplace, para ready ka doon, hindi ka ma-stress out, kailangan po na isulat nyo na po, no, ano yung inyong goal for the week. Para yung brain po nila, binibigyan nyo ng sense of routine. Kasi nagkakaroon po tayo ng anxiety kung hindi natin alam kung ano ang gagawin bukas. No? Hindi natin nakikita, what shall I do? Kasi nga nanibago ka, kasi nga nag-leave ka. Pero when you have a routine, no, klaro sa mind mo na, to bukas, ito gagawin ko on Monday, this is what I will do. Nagkakampante po, no? May calmness ka po because in a way, your brain is able to anticipate. Yun, ang maganda Able to doon. anticipate. Kahit na linggo lang na to, dapat may plano ka sa gagawin mo. Yeah. Kahit bukas, para klarado sa'yo na dapat matapos ko itong task na to or itong goal na to ngayong linggo na to. At syempre, kapag na-practice mo yun, na-practice, sigurado yung sa buong taon pwede mo na magawa dahil unti-unti mag-shift ka na nagagawa. lang. Yeah. It will become routine eh. Yeah, nagiging routine na siya. Ngayon, kulang lang po Ma'am Marife, Coach Marife, ang oras namin. Gusto pa namin kayong tanungin at maraming pa kaming gusto matutuhan. Kaya lang, inabot lang. Oo nga, sandamakmak pa ito. Pero oras na talaga para magpaalam. Pero kung may mga event po kayo at paano po kayo makontak, Coach Marife, go ahead ma'am. Yes, ang iniimbitahan ko po kayo, especially for the parents, no, na mga na work, na talagang trabaho, no. I would like to invite you to visit our third place. That is Decaf Coffee Republic, no, inside Pioneer Center Compound, Pioneer Road, corner Brixtons and United Street, Capitolio, Pasig City. From the barista to the server are all life coaches. So kung kailangan mong huminga, kung kailangan mong magkape at may sense yung kausap mo dahil from the barista to the server are all life coaches, nandun po doon. Marami po doon activities, no, from Mondays to Sundays, no, meron pong activities doon that will truly serve you because we want you to come into a space na humihinga po kayo, nakakapagpahinga po kayo at nakaka-express po kayo ng authentic self. And we have now an upcoming Sacred Sanctuary Getaway. If you're one person na kailangan mong mag-retreat, kailangan mong huminga, kailangan mong bumalik sa nature, kailangan mong mag-reflect, we have the Sacred Sanctuary Getaway ngayong January 6 and 7. So if you're interested to really rest yourself, find again a new vision, a new purpose, a new goal, reset yourself, connect with me po 0975-995-2382 or you may message Life Coach Philippines International. Pwede nyo pong i-message doon so that we can facilitate you. And that's the Facebook page, ma'am. Tama po ba? Yes po. Yun. And you can follow me in Life Coach Marife page din po. Yan ang importante. Maraming salamat. Thank you for your time, Coach Marife Garfin, a professional certified life and mental health coach, Life Coach Philippines International. Maraming salamat, ma'am. Hanggang sa muli po. Iyon, ka-partner Chris, grabe, parang bitin pero marami tayong natutuhan. Lalo na Kulang yung oras natin, ka-partner Manuel. Oo. Pwede pa natin siguro ma-invite si Coach Marife next time. Oo, next time or sa inyong podcast na BNT Yes, podcast. Extended Podcast na available sa Spotify at sa iba pang mga platform. Pasalamatan natin ka-partner Chris naman nakasama natin sa technical na dyan si Carl de la Cruz. Carl de la Cruz, maraming salamat. Si Aljan, nakita natin kanina. And of course, ang ating EP, Miss Shella Cotellion Tabian. And of course, ang ating ka-partner Randy na medyo travel na siya. Ingat ka-partner Randy and enjoy with your family. At sa ngalan ng ating station manager, Miss Anne Rentoy at ng ating GM J. Eusebio. At sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ito po ang programang business natin to. Ako naman si Manuel Recuenco. Ka-partner Crash. Yes, and happy holidays po sa inyong lahat. Ingat po sa biyahe and magandang gabi po. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Yes, Miss Partner Crash. At hanggang sa muli sa Thursday, may programa pa tayo. Tuloy-tuloy lang ang business natin to. Kasi gusto natin na matulungan at ma-inform ang ating mga nais magnegosyo ng mga kasangbahay natin. At sa negosyo ay walang imposible. Dahil sa negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to. Paalam! Paalam po.